Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid, kaibigan, tamang gagawa, kapwa misyonary sa iba't ibang dako ng Pilipinas, maging sa labas ng bansa. Muli, samahan niyo kami sa aming MWF na FB Live Streaming Ministry na to share the gospel of the grace of God, to strengthen one another in love through God's word. At the same time, to serve God through this live streaming ministry. But before we discuss our lesson, let us listen first sa awiting spiritual, sa secular. Uh, ang Diyos po ay hindi magkukulang. Ang Diyos po ay matapat sa kanyang pangako, sa kanyang mga anak na naglilingkod na may katapatan at ng buong puso. You can share this live streaming ministry and you can put your prayer request on so that we can pray for you every morning. Muli, pakinggan po natin. Di ka nagkulang. Kung alam niyo po yung kanta, sabayan niyo po. So that we can prepare, so that our heart will be prepared. Amen. Purihin po ang Panginoon. Pakinggan po natin ang awiting makalangit. Di ka nagkulang. Sabayan niyo po pag ano. Amen.
Magandang gabi po. At muli, tayo po yung magbasa ng Bible, Psalms 120. Psalms 120 in King James Bible. The Bible said, "In my distress I cried unto the Lord, and He heard me. Delivered my soul, O Lord, from lying lips and from a deceitful tongue. What shall be given unto thee, or what shall be done unto thee, thou false tongue? Sharp arrow of the mighty, with coals of juniper? Woe is me that I sojourn in Mesech, that I dwell in the tents of Kedar. My soul hath long dwelt with him that hateth peace. I am for peace, but when I speak, they are for war." Blessed be the reading of the word of God. Let us pray. Heavenly Father, thank you so much for the privilege and opportunity to share your message to FB Live Streaming Ministry. At kayo po magdakila, kayo po malulati, kayo lamang po ang itataas namin. Inisin niyo po ko ng banal na dugo, ng banal na espiritu ang patuloy na magpuspos. Magligtas ka sa mga listener, sa mga wala pa pong personal na relasyon sa iyo. At gamitin niyo po rin po ito sa mga mananampalataya, manggagawa, missionary, bata man na matanda. Gamitin niyo po itong paalala at review. Ganun din po. Linisin niyo po kami ng banal na dugo sa lahat ng karamihan, kasalanan ng aming nagawa, and let your Holy Spirit fill us. Ganun din po ako ng tagapagsalita, ilagay niyo po ako sa inyong likuran. Ikaw po makita, empowered me, anoint me, as I deliver thy message. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, sa lahat ng listener na nakikinig po ngayong gabi. The title of our message, God's Way of getting our attention. God's way of getting our attention. Ano po ba yung mga way na paparaanan ng Panginoon para makuha yung attention natin? Psalms 120 always seems like a breath of a fresh air after 176 verses in Psalms 119. Kaya maganda po, huwag natin masamain. Psalms 119, it's so intense and long. Then comes Psalms 120, maikli. Makikita nyo naman po. Diba? 176 verses, Psalms 120. How many verses po yung binasa natin? 7. Makikita po natin na maikli. Now, the question is this: how God ever got our attention? To our mind, to my mind, ito po yung sinasabi ng Psalms 120. What did God have to do to get our attention, your attention? There are many ways that God can use, but Psalms 120 give us 3, diba? Example of ways that God uses in getting our attention. Kaya nga, in these cases, they are all various forms of distress. Whatever the cause na meron ka, perhaps we have never realized that God has permitted those distresses. Tandaan niyo po, those distresses. Because we lack of this perspective, we fear that we will break under the strain. But God is saying to you and to me, tandaan niyo po, sinasabi niya sa atin, I am behind all that is going on right now. I am the architect of the distress. And do you know why? To get our attention. Akala nyo po yung mga distresses, yung mga pinagdadaanan natin, minsan permissible to get our attention. It is because, alam nyo kung bakit? Alam nyo po yung achievements, yung attainment, accumulation sa life and ministry, sa spiritual, sa secular, that is sometimes is the causes why we left the ministry, why we cannot attending church services, diba? Why we are not involved in the ministry, etc. etc. Hindi na tayo nagtitiwala sa Panginoon, nagtitiwala na ho tayo sa sarili natin. Yun yung nakakalungkot eh. Kaya
God's way of getting our attention. What are they? Tatlo lang po. Tatlong D. Tandaan niyo po ginamit po permissive will, distress. Magandang gabi, Brother Preacher Mark Agbada. Diba? Now, pag-aralan natin one by one. God's way of getting our attention, number one, deceitful tongues and lying lips. Deceitful tongues and lying lips. Why? Bakit ito? Diba? Bakit ito? Yung sinungaling na labi, pantarayang labi. Bakit ito? One form of distress that God uses to get our attention is caused by the deceit of other people. Totoo po yan. Diba? Kaya nga, this was the origin of the psalmist's distress. Sabi niya, he had been criticized unfairly, but verse 2 say, delivered my soul, O Lord, from lying lips, from a deceitful tongue. Makikita ho natin sa lumang panahon, sa Old Testament time, meron ng ganun. Even though in our time, meron din pong ganyan. Pastor, missionary, manggagawa, members, sa secular, meron din ho yan, hindi ho mawawala. But, it is God's way of getting our attention. Kaya nga, tatandaan po natin, makita po natin, yung part natin, part of the reason we are in distress is that we have been criticized and it hurts. Tatandaan po natin, criticism is painful even if it is true. Lalo na po kung hindi totoo. Pero, alam niyo po, pag totoo yung criticism, masakit po eh. Masakit po. Sometimes the criticism that we don't want to hear is so hard to take because it is true. Halimbawa, pag sinabing, mali yung tono mo. Hindi, tama tono ko. Tama yung tono ko sa tenor, tama yung tono ko sa bass, tama yung tono ko sa soprano, tama yung tono ko sa alto. Diba? Oh, mali yung ano mo, yung mensahe mo. Mali yung ginawa mo. You did your best, but sometimes the first way of getting our attention, deceitful tongues and lying lips. Pero masakit po pag totoo yung sinasabi sa atin. Tatandaan niyo po, napakasakit po tanggapin kapag yung criticism totoo. If people begin a sentence with I say this in love, watch out. Ano sabi? Ng Proverbs 27 verse 6. Proverbs 27 verse 6. Basahin po natin para makita natin. Ano sabi po ng Bible? Sabi, faithful are the wounds of a friend, but the kisses of an enemy are deceitful. Mas masarap na po sabihin yung totoo kaysa lokohin ka. And I thank the Lord, I have a mentor, I have a friend pastors, mga kababata, kaibigan, kapatid, na tinuring ng pamilya, na alam niyo po yung ambience namin, we are directly to tell, to criticize in positive way, to help one another, not to distract the people, yung mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan namin. Alam niyo po, real talk, hindi kami nagbubulhan. Pag may mali kami, tanggapin namin. Kasi helpful. If you are matured enough, tatanggapin mo yung criticism even though it hurts us. Tatandaan niyo po, tatanggapin natin. Pero kung hindi ka tatanggap, magiging palalo tayo. Tatandaan niyo po, one way, the first way, in God's way, in getting our attention, deceitful tongues or lying lips. Even our enemy. Tandaan niyo po, even your enemy, your destroyer, di ba? Your detractor. Ginagamit po yan ng Panginoon para makuha yung attention ko. Kaya nga, even though masakit, you need to learn to accept. Kaya nga, tandaan niyo po, lahat tayo nakakaranas po ng pain. Lahat tayo sa kaibigan, sa kapatid, sa kamag-anak, sa katrabaho, sa business.
even in kapwa mananampalataya, kapwa missionary, kapwa manggagawa, kapwa pastor. We experience that. Tatandaan niyo po, lahat po tayo makakaranas ng ganung pain. Yung minsan dinadaya pala tayo, hindi natin alam. Minsan ginagamit lang tayo para sa pansariling kapakanan, di ba? Mga ganun moment. But it is an eye-opener. It is the way na makuha yung attention natin at magtiwala lang tayo sa Panginoon. Kaya nga, but even that does not quite express all the meaning. The psalmist had either been lied to or lied about. A lie is the postponement of the truth that will come out. Kaya nga, tatandaan po natin. Di ba? Kaya nga dito, we mention this to encourage anyone, anybody who has been lied about and lie has been believed. It is only a matter of time before the truth will come out. Kaya nga, lahat po ng particular sources of distresses, be in the Psalms of accents, it is because bad things often happen when sometimes good is supposed to happen. Pinapahintulutan niya ng Panginoon para makuha yung attention natin. Kaya nga, the highlights, di ba? The highlights of the year for the Jew were the times when they went up to the feast in Jerusalem, but there were those rejoicing on their way to the feast who were brought right down because of a deceitful tongue. Kaya nga po, makikita ho natin. Ano po yung biblical example, nangyari na po sa bayang Israel. Diba? Diba? Nangyari na po. Kaya nga, let me tell you what to do if we have been lied to or lied about. Remember who is on our side. Who is on your side? Always remember, God is truth. It is impossible to lie Him. He will never forsake us. Ano sabi ng Hebrews chapter 6:18? Tandaan niyo po, iwanan ka ng pamilya mo, ng kaibigan mo, katrabaho mo, sabihin mo, malapit na tao sa iyo, pero I will tell you, God will not lie to His promises. Hindi ho mangyayari yun. Kasi matapat po ang Panginoon sa kanyang pangako. Hebrews 6:18, sabi niya, that by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation to have pled for refuge, to lay hold upon the hope set before us. Kapatid, kaibigan, always remember God's way of getting our attention, deceitful tongues and lying lips. He will use your enemy. Tatandaan po natin, God does not like lying and He will step in verse 3 and 4. Diba? Nabasa naman po natin eh. Diba sa Psalms 120? Diba ano sabi niya? Balikan natin, Psalms 120. Para makita po natin. Sabi niya sa verse 3 and 4, what shall be given unto thee, or what shall be done unto thee, thou false tongue, sharp arrow of the mighty, with coals of juniper? Makikita ko natin. Kaya nga kapatid, kaibigan, here's the opportunity for great strength of character. Let God handle it. He likes it when we believe in Him so much that we let Him handle things for us. Matutunan natin na lahat ng aspeto ng buhay natin ipagkatiwala sa Panginoon. Kapatid, kaibigan, that is the first way of getting our attention. Deceitful tongues and lying lips. Minsan, masakit pag totoo, pero I will tell you, permissible, pinahintulot ng Panginoon para ikaw at ako sumunod sa Panginoon, magtiwala sa Panginoon, magpakumbaba sa Panginoon. Wag tayo dumating na maging palalo tayo. Tandaan niyo po, those distresses that we have in life and ministry, it is an eye-opener for you and for me na makuha yung attention natin. Kasi kapag meron tayong mga distresses, magpe-pray ka, magbabasa ka ng Bible,
Diba? A-attend ka ng mga services. Diba? Mas lalo kang, Lord, hindi ko po kaya. Lord, may kahinaan ako. Tulungan niyo po ako. Matutunan po natin, hingi ka ng counsel sa mga matured or pastoral Christian advice sa mga ayan sa iyo. Ano yung gagawin mo? Bakit? Kasi kung smooth lahat, ah, parang daanan yung, ano ba, long drive ka. Diretso-diretso lang yung daan. Walang stop-stop kasi expressway. Diba? Pag diretso-diretso, complacent ka. Titiwala ka sa sarili mo. Ganon din po sa buhay at sa spiritual. God allowed distresses so that we can capture our attention para hindi ho tayo magmamayabang. Tandaan niyo po, sa secular at spiritual yan, para hindi ho tayo magmamayabang. Lalo ho tayo magpapakumbaba. Lord, thank you sa blessing. Lord, thank you sa buhay. Lord, thank you sa ministry. Lord, thank you pinagkatiwalaan niyo po kami ng mga tao. Lord, thank you pinagkatiwalaan mo ko ng mga worker. Lord, thank you binigyan mo akong asawa. Lord, thank you sa blessing ng pagkain, sa pera, sa trabaho, sa business. Lord, thank you. Nakakapag-aral po kami. Napag-aaral ko po yung mga anak ko. Biyaya mo lahat to, Lord. Lord, thank you. Wala kami sa banig ng karamdaman. Yun yung blessing eh. That's why God allowed those distresses in life and ministry so that you and I makaptured po yung ating attention. Kasi masyado na tayong busy sa trabaho. Busy na sa pag-aaral. Busy na sa pamilya. Busy na sa mga pleasure. Busy na sa lahat ng mga bagay na temporal things. At nakalimutan natin those things that we enjoy in life and ministry, it is came from the Lord. Yun po yung nagiging problema natin eh. Nakakalimutan natin na ang source of all blessing that we enjoy in this life and ministry is came from the Lord. Kapatid, kaibigan, nawa po, panalangin ko po bilang isang lingkod ng Diyos sa mga listener natin, huwag ninyong kakalimutan yung source of all blessing, ang Panginoon. Ibigay mo yung time mo na Sunday para sa Panginoon sa pananambahan, sa pagpupuri, sa paglilingkod, sa pagpapasalamat sa Panginoon dahil mabuti ang Panginoon sa iyo at sa akin. Lalo na sa ating mga pastor, sa mga misyonary, sa mga manggagawa, mananampalataya. Mabuti ang Panginoon sa atin eh. Kumbaga, gusto pa ba natin matutunan in a hard way so that we can obey and trust Him? Sometimes, mas pinipili natin tong yung maranasan muna natin tong yung may mga taong naninira sa atin bago tayo magpakumbaba, bago tayo magtiwala ng lubusan sa Panginoon. Without deceitful tongues and lying lips, trust and obey. Masarap po maglingkod sa Panginoon. Masarap po magtapat sa Panginoon kahit anong sitwasyon sa buhay at ministry. Lalong-lalo na po sa ating mga pastor, sa mga missionary na katulad ko. Diba? Mas sumunod tayo at magtiwala sa Panginoon. Pangalawang way o second God's way of getting our attention, not only deceitful tongues, but also displacement, paglipat. Halimbawa, yung matanggal ka, tanggalan ka ng pagpapala, tanggalan ka ng trabaho, tanggalan ka ng kalakasan, ng talino, tanggalan ka ng pabor. Di ba? Tanggalan ka lahat ng Panginoon ng inaasahan mo na business, sa trabaho, na network, tanggalan ka so that you can trust and obey God. Tatandaan niyo po, in these Psalms, we find another reason for distress. The pilgrim were displaced. Diba? In verse 5, mababasa po natin, woe is me that I sojourn in Mesech, that I dwell in the tents of Kedar. The second God's way, displacement. Minsan tinatanggal ng Panginoon lahat ng mga tinatangkilik natin, material thing, pera, di ba? Network, di ba? Lahat ng inaasahan natin, nakakalimutan kasi natin yung nagbibigay, Panginoon. Pinagkatiwalaan tayo, nakalimutan natin na yung source of blessing.
Kaya nga, tatandaan po natin, Mesek and Kedar symbolize places where we do not like to have to live. Diba? Are we living in the wrong place? Yeah. Perhaps God has put us, tandaan niyo po, perhaps God has put us there so that we will value what really matters, such as going up to Zion to worship God. Kapatid, kaibigan, God allowed us sa displacement. Sabi ko po sa inyo, displacement sa pagtatrabaho, sa business, sa material things, sa finances, sa kalakasan, sa talino, tinanggal yung mga network mo, yung mga inaasahan mo, etc., etc., even in the ministry, so that we can worship God. We can be grateful to the Lord. Diba? And trust Him completely. Kapatid, kaibigan, tatandaan nyo po, matutunan natin ito. The second, God's way of getting our attention, displacement. Hindi ho madali. The distress was obviously caused by danger because Mesek and Kedar also symbolizes place of danger. Kedar refers to the Bedouins, a perpetual problem to the travelers. Are we one of those people who enjoy living on the edge of danger? O, yun, sa mga pleasure, sa pangundo. So we sail close to the wind, but now find ourselves in trouble. Akala kasi natin yung hindi nagti-church, hindi nagko-commit sa ministry, puro ano lang, personal trabaho, business, pansarili, pagpapayaman. Nakalimutan mo na yung mag-church. Nakalimutan mo na magpasalamat. Tatandaan niyo po mga listener, hindi dahilan yung layo ng church so that you and I, we cannot worship God. Ang problema po, puso natin. Puso natin. Kaya nga, another part of the distresses come out in verse 6. Ano sabi sa verse 6? Sabi niya, my soul hath long dwelt with him that hateth peace. Ayaw ng kapayapaan. Diba? Our distresses is because of prolonged situation. Diba? We have waited and waited for the situation to change. But in reality, all these times, perhaps God has been waiting for you and for me to turn to Him. To turn, to claim God's precious promises. Kapatid, kaibigan, you are in the situation of your distresses in life and ministry so that God can capture my attention and your attention. Wala na ba yung hindi ka na ba nakapokus sa Panginoon? Di ba? Thirdly, inom lang ang kape. God's way of getting our attention, number 3, ano po? Discord. Discord. Diba? Hindi pagkakasundo. Diba? Ano sabi sa verse 7? I am for peace, but when I speak, they are for war. Alam niyo po, even sa ministry, kahit nga mga pastor, ganito eh. Hindi nagkakasundo. Kasi, minsan kahit mali na tayo, ayaw natin, alam niyo po, kaya nagiging magulo ang isang simbahan, ang isang samahan o grupo, sa secular or spiritual, alam na kung ano, ba't hindi nagkakasundo? Kapag ikaw, mali na, hindi mo tinatanggap yung pagkakamali natin. Tandaan niyo po, tayo pong mga pastor, mga missionary, worker, kapag bali ho tayo, matutunan ho natin magpakumbaba. Hindi ho talo ang pagpapakumbaba. Pero alam niyo po, minsan, God allowed that so that, sabi, so that we can get our attention. Yung discord, yung pagkakabahagi, hindi pagkakasundo. Kaya nga, dito ipinapakita sa atin, diba? Are we in such situation of discord? Diba? Your marriage is on the rock. Perhaps we are living somewhere
when there is nothing but tension. Sa ministry, sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, sa business, di ba? Sa mga kapwa mo mananampalataya, sa mga kapwa mo manggagawa. Di ba? Are we in such situation ng discord? Kapag nandun, God can use discord to get our attention. Kapatid, kaibigan, God used discord so that get our attention. Always remember, in conclusion, it is important that we respond consciously and positively to God's effort of getting our attention. Kaya nga, di ba, sinabi niya sa Psalms, di ba, sabi ng psalmist, kanyang response, he said, in my distress, I cried to the Lord. You are in distress. Do you have distresses right now? Then cry to the Lord. Call on Him. Read and meditate the Word of God. For this stress was caused by tension around Him. What makes for peace is when we come to terms with the fact that the problem is not merely the situation but our reaction to the situation. Doon naman talaga makikita kung talaga tayong matured sa pananampalataya. Diba? What is your action? What is your response sa bawat stresses ng buhay? Tatandaan po natin, in the midst of tension, do we do the things that make for peace? Romans 14:19. That means we will be peacemaker externally with reference to those around us. Matthew chapter 5 verse 9. Ano sabi ng Matthew chapter 5 verse 9? Diba? Blessed are the peacemaker, for they shall be called the children of God. Even though they are doing negative to you and to me, we need to respond ng tama. Diba? Literally doing and saying things that leads to another's peace. A person of peace will diffuse heated situation by not adding to someone's misery. Yun po yung natutunan natin. Such a person can do that through discovering and experiencing perfect peace. Isaiah 26:3. Basahin po natin para Isaiah 26 verse 3. Anong po sabi ng Bible? Sa King James. Thou will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Kanino ka ba nagtitiwala? Kanino ka ba umaasa? Kaya nga, kapatid, kaibigan, it is called the peace of God which passes all understanding, according to Philippians chapter 4 verse 7. Kaya nga, this was the psalmist means. He did what gave him inner peace, but it is often a lonely experience. They are forward, according to verse 7 ng Psalms. Such loneliness is yet another way of God's getting of our attention. Kapatid, kaibigan, we cannot escape the stresses sa buhay na ito at ministry. But one thing for sure, if you experiences distresses sa life and ministry, He is getting our attention. Ang nais ng Diyos, ikaw at ako, magtiwala at sumunod sa Kanya ng buong buo. Kasi baka linalaman na po tayo ng pride natin. Baka kinain na tayo ng sistema ng mundo. Akala natin malakas tayo, matalino tayo, magaling tayo, etc. etc. That's why God allowed those distresses in life and ministry so that we can get our attention. Para luluhod tayo sa panalangin. Para tong salita ng Diyos, ito po yung ating panghahawakan. Diba? Tandaan niyo po, whether you accept it or not, mayabang tayo kapag meron tayo nito.
mayabang tayo kapag meron tayong mga temporal thing. Kapatid, kaibigan, always remember, the things we enjoy in life and ministry came from Him, the source of everything. That's why it is better to trust Him and obey Him. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Kung meron po kayong mga prayer request, lagay niyo po sa comment section. Lagi po natin isama sa panalangin yung ating bansa. Ganun din po ang digmaan nangyayari po sa bayang Israel. Prophecy na po yan. Mangyayari po yan. But as a church, as a member of our church, gawain ng Panginoon, we can pray for them. Magandang gabi po, Pastor Jim Cecilio, Sister Daisy Reñado, Preacher Rolly Salamitin, Dan Mark Yanson, ganun din po kay Mark Angelo Agbada, ganun din po sa iba pang mga nasa online. Pagpalain po kayo ng Panginoon ang inyong buhay, ang inyong tahanan, ang inyong trabaho, at ang inyong mga tinatangkilik, especially the ministry of God na pinagkatiwala po sa bawat isa sa atin. Salamat po muli. Samahan niyo po kami sa Monday po. At sama niyo rin po sa prayer yung aming flight this coming next Friday po. With my fellow workers, fellow pastor missionary sa Christian family. Papunta po kami sa General Santos City sa aming kaklasmate kay Pastor George Ferrer. Sama niyo po sa panalangin yung traveling mercy po. At the same time yung church anniversary po nila. Maging pagpapala po kami, maging mga tagapagsalita po. Maging pagpapala po kami sa gawain dun sa General Santos City under Pastor George Ferrer na aming classmate. Salamat po. Let's pray. Heavenly Father, thank you so much for the opportunity and privilege na kausapin niyo po kami sa iyong mensahe. Lord God, tanggalin niyo po yung sobrang tiwala, reliance sa sarili namin, magpos sa iyo po kami magtiwala. Matutunan po namin yung humility, matutunan po namin na through your word, through your message, lagi po kami ma-remind, Panginoon, at huwag po kami maging palalo. Lord God, salamat po sa mga distresses. You are permissible, you allow that so that you can capture our hearts, our minds, our attention, so that we can trust you and obey you sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Lord God, sa gabing ito, pagpalain niyo po ang bawat ministry ng mga lingkod, ang bawat listener, ang kanilang tahanan, ang kanilang trabaho, ang kanilang tinatangkilik, ang kalusugan ng bawat isa. Pagpalain niyo po, Panginoon. Salamat po. Ganun din po ang kanilang mga prayer requests. You know their heart, you know their needs. Sa iyo po namin pinagkakatiwala. Sabi ng Panginoon, the prayer of righteous man availeth much, grant them their prayer requests, O Lord. Ikaw po madakila. Ganun din po, Panginoon, sa mga kaibigan namin na wala pa pong relasyon sa iyo, makilala nila bilang personal na Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. At sa iyong mga lingkod, gamitin niyo po kami lahat ng maging epektibo pang mga ngaral na magbabahagi ng Ebanghelyo mo at mag-i-encourage po ng mga mananampalataya na pinagkatiwala mo sa amin. Salamat po sa opportunity to minister through FB Live Streaming Ministry. All the glory and honors belongs to you. In Jesus' name I pray. Amen. Magandang gabi po. Salamat po sa ating lahat. Salamat po sa lahat ng online listeners. God bless.